The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ted, Ted, puso mo. Hello, Oh, Maricel. Good morning. good Hello, good morning. morning, Good Pastor. morning. Sorry for being passionate again, Brad Jeff. Sorry. Hindi, tama yan, Brad Ted. Sorry Kaya po. lang, yung pagiging passionate mo, talagang parang wala rin naman nangyayari. Thank you, ha. Salamat, ha. Uh, salamat, ha. Oh, Nakaka-frustrate, Brad Ted. oo. Ted, pero tingnan mo Mm. mula nung nakorap ang puso ng tao sa Garden of Eden, yung korupsyon sa tao. I mean, yung dinidiscuss natin ngayon, dinidiscuss din niya sa Roman Senate nung una pang panahon, dinidiscuss ng mga panahon pa yan ng mga Assyrian, Babylonian, yung corruption ng tao, Brad Ted. Nakaka-frustrate man, pero that's the reason why kailangan ng Diyos ng puso ng bawat isa. Yan. Amen. Hirap intindihin, pero Amen. ano ba magagawa natin, Brad Ted? Meron na Hayaan lang mo. eternal na judgment. Hayaan mo, Brad. Hayaan mo, Pastor. Malapit na. Pinag-isipan ko talagang mag-retire na lang. Okay. Easy. Okay. Go ahead, Brad. All yours. Anyway, last day na ng taon, Maricel. Thank you so much for being here para kay Chacha. Brad Ted, thank you so much for another year ng 2024 ang lumipas. Batiin ko lang muna, Brad Ted, birthday ng kaibigan natin, si Master Chinky Tan. Chinky, happy birthday. Yan. So thank you so much for... Lilipas din yan! Lilipas Happy din birthday, yan. Chinky. Yan. And kahapon din po, batiin ko lang Dr. Jenny Rubios Bicol ng Lasal Medical Center. Kahapon lang, Brad Ted, maganda yung tanong, Maricel, ni Kuya Romel. However, dahil din po sa limitasyon ng oras sa segment natin dito, hindi naman po natin mahihimay ng gusto yung iba't ibang anggulo, posibilidad na maaring masolusyonan yung mga letter senders natin. But anyway, gusto ko lang din po dagdagan yung advice ko sa kanya kahapon. And at the same time, dahil end of the year, baka makapag-nilay-nilay po tayo dito sa isi-share ko. Yung pong kwento ni Apostol Pablo, yung mga experiences niya sa hirap and all. In fact, itong verse na babasahin natin, I think nakakulong siya during this time. Pero paano niya napagtagumpayan yung mga hamon ng buhay? Okay? Kasi sabi niya ron sa verse, marunong akong mamuhay sa hirap or ginhawa. Sabi niya, natutunan ko na lahat ng mga to. Kaya maging ano man yung kalagayan niya, sabi niya, busog man or gutom, sagana or salat, kontento pa rin ako. At ito yung verse natin ngayon, Filipos 4:13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Share ko lang po sa inyo, ano po yung naging sikreto ng mama na to, ng kontentong puso? Because ang tunay na contentment, sabi po niya, ay hindi nakukuha sa dami ng bagay. Kayong mga nagkakamal ngayon na approve budget, kung meron man na mapupunta to sa maling bulsa, ito lang po gusto kong sabihin, contentment is not a wallet issue. It's a heart issue. So kahit makamal po ng mga kung sino-sino man, illegal, na mga immoral na kung sino man, merong namumuhay ng illegal at immoral na kumikita ng hindi dapat, hindi ka makokontento. Kahit trilyon-trilyon na yung nasa bank account mo, magnanakaw ka pa rin sa susunod na taon. Kasi po, contentment is never a wallet issue. It's a heart issue. Hanggang nasa burol ka na, nasa deathbed ka na, gusto mo pa rin manguhan ng hindi sa'yo. Kasi nga po, yan ang nature ng kasalanan. Hanggang mamatay ka, hindi yan matatapos because ang kasalanan gusto, the wages of sin is death. So tuloy ko lang po, ang tunay na contentment na hindi nakukuha sa dami ng bagay na meron tayo, kundi sa tiwala natin sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Alam niyo po sa mundo ngayon na ang bilis maging discontented. Kabibili mo lang ng iPhone 16, susunod na yung 17 and all. Okay? Lagi tayong naghahanap ng kulang. Mas magandang trabaho, mas malaking bagay, mas makintab, mas mabilis, mas malaking area and all, mas matatag na relasyon. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit nasa bilangguan siya at dumaranas ng hirap, natutunan daw niya maging kontento. Paano niya nagawa yon? Dahil ang contentment po niya ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa relasyon. Ulitin ko po, hindi sa sitwasyon,
kundi sa relasyon. Kanino? Kay Kristo. Contentment is not having more, but having relationship with Christ. Kaya 3 things po gawin natin. Number 1, mag-pause tayo sandali ngayong end of the year. Maglista ka ng 3 bagay na pinapasalamatan mo sa Diyos ngayong taon na to. Isipin mo lang, wag na marami, 3 lang. 3 bagay na thankful ka this year. Pangalawang gawin mo, tanungin mo yung sarili mo, saan ko ba talaga hinahanap ang saya ko? Sa mga bagay ba o relasyon kay Lord? So, sa mga magkakamal po ng mga illegal at immoral ngayon, sinasabi ko na sa inyo, hindi kayo lubusang magiging masaya. Totoo po yan. Because ang contentment, kung wala si Kristo, wala po yan. Ngayon, pag nagkaroon ka ng Kristo, hindi ka na magnanakaw. Pangatlo, magtiwala ka sa Diyos, sa provision niya at sa timing niya, lalo na ngayong parating na taon. So 3 po yan. Maglista ka ng mga bagay na nagpapasalamat ka. Pangalawa, mag-reflect ka sa baka humuhugot ng tunay na saya. At pangatlo, magtiwala ka sa timing at provision ng Diyos. So ngayong araw na to, as I end, matutunan nating sabihin kay Lord, Lord, ikaw lang sapat na para sa akin. Ano mang season ng buhay ko, sagana, salat, marami, konti, salamat sa iyo, Jesus. Ulitin ko, bago tayo magdasal, Filipos 4:13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Panginoon, salamat po. 2024, ang bilis. Ang bilis na dumaan. Ang dami ng report ni Brad Ted at ni Chacha. Pero Lord, ang tunay na report dito, Lord, ikaw ang in control ng lahat. So sa mga tao, Lord, na pilit kumukuha ng hindi kanila, pilit nagpapakasaya sa mga nakaw na bagay, Lord, i-remind mo sila, ikaw lamang ang tunay na source of joy. I know sa deathbed nila, marirealize nila, walang magagawa ang bank account, walang magagawa mga Ferrari sa garahe nila, walang magagawa ang mga 20 millionaires nilang relo, Lord God. Ang tanging may magagawa ay ang relasyon sa iyo. Yun lang ang magtatawid sa kanila sa eternal joy. Kaya Lord, patawarin niyo po ang mga taong pilit na humuhugot ng saya at ligaya sa mga maling bagay maliban sa iyo. Ikaw lamang ang source ng aming kaligayahan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po sayang araw po sa amin today na mapakinggan po ang magandang mensaheng hatid ni Brad Jeff. Lord, we pray para po sa inyong pag-aalaga sa Kanya. Always bless His mission. Salamat po muli sa araw na ito. Dear Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Brad. Thank you. Napahupa mo ang aming damdamin. Napakaganda. Ang ganda nun. 3 bagay nga daw, isipin natin, Yeah. na nakapagbibigay sa atin ng ligaya. Mm-mm. At kaligayahan namin, Maricel, na makasama ka this morning. Ako rin, Manong Yes, Ted. of course. Oo, makasama kayong dalawa At ni kaligayahan Pastor din Jeff. namin na malaman na si Tatay Bonnie ay tuwan-tuwa Galit din na. sa atin. Nagme-message siya sa akin yung tatay ko eh. Puro mura na yung message sa akin. Hoy! Galit na galit ni. Hoy! Parang easy. Pag may medianoche tayo mamaya, nadala, Manong Ted. Okay, sige. So Brad, bukas live tayo please kasi may sulat tayo napakaganda and definitely iba talaga ang ating ugnayan kapag live na amin napapakinggan ang iyong magandang mensahe, Brad. Alam mo naman tayo, Brad Ted, hanggat kaya natin mag-live tayo. Yes, Brad Ted, live tayo bukas dahil si Ate Nessa ng National Kidney Institute lagi nakikinig sa atin. Ayan, thank you raw at live tayo ngayon. Yan, Brad Ted. Okay, sige. So we'll catch you again tomorrow, Brad. We'll see you next year. Okay? Next year. We'll see you next year. Okay, Maricel and Cha na nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.